Yo, what's up mga tropa pips? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon, ito ang ating pag-uusapan. Hindi po ito na topic nitong mga nakaraang araw. Pero ito pong video na ito ay bago pa po magpasko. At ito po ay patungkol kay Ipe Tukmol Salvador. Ayan, kay Philip Salvador na para sa akin ay tuta ni Digong at nako kahit po magpapasko ay hindi po niya pinalampas ang magpakatuta ni Digong at ni Sara Duterte. Panoorin po ninyo. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Wala pong magnanakaw na Duterte. Wala daw pong magnanakaw na Duterte. Sino si Mary Grace Piatos? Si Cocoy Villamin? Si Chippy McDonald? Kung wala pong magnanakaw na mga Duterte, ba't tayo nabaon sa utang? Baka nga wala talagang magnanakaw na Duterte, pero may tumatanggap na Duterte. Magandang araw po. Hindi maganda araw namin. Ako po si Philip Salvador. Wala kaming pake. Umaabot sa inyo. Hindi po bilang politiko. Oh, hindi daw po politiko. Hindi ka naman talaga politiko eh. Ano ba akala mo sa sarili mo? Politiko na. Nangangampanya ka pa nga lang eh. Sasabihin mo, hindi ka politiko. Ng teteng tong tukmol na to. Ungas ang tingin ko dito kaya Philip Salvador. Alam niyo po kung bakit? Ang kapal ng mukha nito, kumandidato to sa Bulacan eh. Halo! Tapos kakandidato ka pang senador. Himod puwet kay Digong, kay Bongo. Diba? Alam niyo, napakaaga mga kampanya nito. Kahit saan magpunta si Bongo, kasama ang tukmol na ito. Kaya nga po napakaganda ng tandem nila. Mr. Malasakit pero walang malasakit at Digong Tuta Aso. Yan ang tawag kay Ipe Salvador. Ako po yung maabot sa inyo bilang isang mamamayan. Maabot po ako sa inyo at humiling. Pinagmamalaki mo pa yung video na yan o yung litrato na yan ng people power ng mga sintu-sinto sa EDSA na napakakonti. Ang inyong mga dasal. Ipagdasal po natin si former President Rodrigo Duterte. Ayun, tama naman yan. Ipagdasal natin si Digong na hindi sana papasukin sa langit. Diba? Kasi bagay ito sa impyerno eh. Ang demonyo, sa impyerno lang yan. Tama yun, ipagdasal natin na huwag mapunta sa langit to kasi napakasama po niyang tao na yan. Doon pa lang sa pagbabaon niya sa utang sa atin sa panahon ng kanyang pamumuno na 7 trilyon, doon pa lang po, Sus Mariosep. Talaga namang grabing pasakit na po sa ating mga kababayan yan. Tayong lahat ng mga Pilipino magbabayad ng utang ni Digong 7 trilyon. Tapos hindi malaman kung saan napunta. Napanood ko nga yung isang vlogger lumabas sa akin yung kanyang parang reels o clip may nag-upload sa nakita ko dumaan. Sabi, kaya daw pinapasok ang Pogo dahil daw wala daw ekonomiya noon. Kaya daw pinapasok ang Pogo kasi daw wala daw pera ang gobyerno. Anak ng teteng, napakatindi talaga. Pero mo, kung sintidor ka, sasabihin, yun daw grupo niya, all types of gambling, sugal, online, kahit ano man yan, ayaw daw nila. Pero yung pinapasok yung Pogo na nagkanda leche-leche ang ating bansa dahil sa Pogo na yan, na eventually ay pinasara na ni PBBM dahil po wala pong naidudulot na maganda. Pero mo, sabi ng vlogger, pinapasok ang Pogo. Ganito yun eh. Ayan, medyo kalbo yun eh. Pinapasok ang Pogo kasi. Walang ekonomiya.
Pero Diyos ko, day, yung matumano ka, yung kampihan mong pinapasok ang pugo dahil walang ekonomiya, ano ba nangyari? Nalulong sa sugal ang mga Pilipino noong panahon ng pandemya. Yun na nga wala na ngang ekonomiya. Ikaw na nga nagsabi, walang ekonomiya. Gobyerno nga, walang ekonomiya. Tao pa kaya magkaroon ng pera? Tapos meron silang kakarampot na pera, pinansusugal pa. Okay lang sa kanya yon. Yan, ganyang kagaling yung kung gaano bumanat yung bugok na yan. Ganun din kahina ang utak. Selective. Bias. Pinaboran pa si Digong sa pagpapasok ng Pogo nung panahon ng pandemya. Ano nangyari sa ating bansa? Naging tayo, masama tingin sa atin ng buong mundo dahil nga po, naging pabor tayo sa sugal. Ipagdasal po natin ang ating Vice Presidente ngayon. Naku, tama po. Eto, seryoso to. Ipagdasal natin si BP Sara kasi medyo po lumuluwag na po yung tornilyo. Medyo po nagkakaroon po ng parang nakikita ko parang may tama na. Baka sa susunod nito, malukring na to kasi napansin natin, hindi ko lang na-ready yung video, nakita natin sa isang video, meron siya parang dito yung gauge ba yon yung dito. Dito, hindi ko matanda, kaliwa kanan. Basta meron nakabilot sa kanya nung panahon ng Kapaskuhan. Tapos, meron pa siyang hiwa sa leeg, di ba? Ayan, ito, kita niyo yan, hiwa sa leeg, di ba? Pagdasal natin, kasi po, ang atin pong Vice Presidente, yan ang papalit kay PBBM. Kung sakali na meron pong hindi magandang mangyari sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kunwari, magkaroon ng problema, di ba? Yun naman talaga ang susunod, di ba? Next in line. Kumbaga, yun ang kanyang papel. Pero, di ba, ipagdasal natin na matuluyan na itong si BP Sara. Ipagdasal natin matuluyan na kaya to. Para hindi na dumaan pa sa impeachment. Kasi kapag dumaan pa sa impeachment, di ba, medyo medyo, alam niyo yung abala yan. Kung hindi nadadaan sa impeachment, di ba, mas okay, makakatipid po ang ating gobyerno sa impeachment nitong si Sara Duterte. Parang para sa akin, mas affordable ang kanyang pagre-resign na lang, di ba? And masama man na magdasal, di ba, ng sa tao, pero kung nakikita natin ang ating pangalawang pangulo na medyo hindi na stable at medyo parang lumuluwag na, nakita niyo yung kanyang yung pastok, hindi bagay, Hindi ba, re-reactionan nga natin yan. Next next video. Re-reactionan natin. Hindi bagay kasi parang siya, parang nakakawalang disente. Kita nyo, sa American President ba, meron bang gumagawa ng ganyan? Diba, disente ka dapat kapag ikaw presidente o vice-presidente. Kung ikaw siguro, kongresista, senador, pwede pa yan kaya ikaw mag-TikTok ka, mayor ka, vice mayor ka, okay pa. Pero kung ganyan na ikaw ay pangalawang pangulo, tapos mag-iinarte ka ng ganyan, mga papastok-pastok ka pa. Hindi bagay. Hindi si Boy Abunda gumawa, tapos hindi talaga bagay, ewan ko, parang nakakadiri. Mamaya, upload ko yan. Mamaya, reaction na natin yan. Si Inday Sara Duterte. Ipagdasal po natin ang ating bansa. Magpapasko kung ano-ano po nangyayari. Magpapasko daw kung ano-ano nangyayari. Mapipigilan mo ba mga mangyayari? Ano ba gusto mo mangyari? Pinigili po
silang ibagsak, pinipilit silang Ang ina nitong si Philip Salvador no. Paskong Pasko na inuurat mo kami. Sabi mo hindi ka magpapaka-politiko. Hindi ka pa nga politiko, namumulitika ka ni. Diba? Kita yung pilit daw silang binabagsak. Sino naman ang nagpapabagsak? What? Hindi pagpapabagsak yun. Iniimbestigahan ang mga kabulukan na ginawa ng anito mo noong siya ang presidente. Bugok. Bugok ka talaga, Philip Salvador. Buti nga sa'yo, matatalo ka ngayon 2025 ni hindi ka man lang nasasama sa Magic 12 eh. Si Bongo lang pumapasok eh. alam niyo po kung anong ibig ko sabihin. O alam namin ibig mo sabihin. Pulpul ka, hindi ka pa politiko, pulpul ka na, ungas. Naawa po ako sa mga mamamayan, naawa po ako. Naawa ka pala sa mga mamamayan, huwag ka na tumakbo. Boom! Diba? Naawa ka pala sa mga Pilipino kung mandidato ka ba? Naawa ka ba talaga? Maawa ka naman sa amin. Nagtitiis na nga kami na merong Robin Padillang bubok din doon sa Senado. Nagsusuklay lang ng bigote. Walang silbi. Kung maingit yan, wala nga silbi yan eh. Inggitano! May inggit ba ako sa mga pulpul na katulad niyan? Malabo ko mainggit ka sa mga yan. Sa ating mga sarili kasi Naawa ka pala sa mga Pilipino, di yung gagastusin mo sa pangangampanya na masasayang lang, baka gamitin mo pa yan sa kasamaan, pagbili ng boto, pinakamainam yan, pamigay mo na lang sa mga nagugutom, sa mga naghihirap. Kung talagang ikaw para ka sa mahirap at naawa ka sa mga mahihirap, pamigay mo na lang. Lahat ng pera mo sa bangko, pamigay mo sa mga mahihirap. Matuwa pa kami sa'yo. Kapaskuhan. Ito po'y kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun nga kaarawan ng Panginoong Diyos, Panginoong Jesucristo. Alam nyo, kapag dinamay ang Panginoon sa kanilang mga pananalita, sa kanilang mga pagpapatotoo, ng kanilang mabuting mithin, ng kanilang kabutihan, alalahanin po ninyo yan, basta binanggit na po ang Panginoon, yan po'y nang uuto. Yan po'y nang tatarantado. Diba? Kung ikaw talaga para ka sa Panginoon, ba't mo sinusuportahan ng isang demonyo? Diba? Tanong ko lang sa'yo, bakit ka sumusuporta sa isang demonyo kung para ka talaga sa kabutihan? Diba? Kasi kung hindi ka para sa kabutihan, hindi ka dapat kumakampi sa isang masamang tao. Yan ang niyan. Huwag kang kakampi sa masamang tao. Masama yun. Hindi ka ba tinuruan ng magulang mo na kumampi ka sa kabutihan? Sa mga pelikula mo, puro mga kampi ka sa kabutihan. Pagdating dito kay Digong, kampi ka sa masama. Para ka si Robin Padilla. Kampi sa masama. Puro kayo mga bugok. Pero mas importante yata sa ginagawa nila ang magpabagsak ng mga taong alam po natin na mula noon hanggang ngayon nagseserbisyo. Ay naku, magpabagsak daw na nagseserbisyo. Kamusta naman kaya yung mga na-EJK? Kamusta naman kaya si Michael Yang? Kamusta naman kaya yung mga naging sinasabi nga ni Bato de la Rosa, collateral damage? Kamusta naman kaya yun? Nga. Diba? Hindi ka magbibigay ng mensahe bilang politiko. Oo nga. Hindi ka pa nga kasi politiko, pero politiko na ang mensahe mo. Sa mga Pilipino. Nagseserbisyo nga. Pero,
questionable naman yung mga pera na nahahawakan nila. Oh, si Digong binaon tayo sa utang. Si Sara Duterte, oh, nasan yung 600 million na hinahanap sa kanya ng COA? Boom! Nasan yung mga pera na hindi may paliwanag? Diba? Oo, nagseserbisyo nga siguro. Pero may side bet, may sideline. Naawa po ako sa pinakamahirap na mahirap dahil nadadamay sila. Naawa ka pala sa mahirap sa pinakamahirap. Pwede sana sabihin mo kay Sara Duterte, yung pera ng intelligence fund, ipamigay na lang, pakain na lang sa mga mahihirap. Ngayon po, Kapaskuhan, baka pwede naman po isama nyo sa inyong mga dasal ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Ngayon lang ako nakadinig na isama sa mga dasal yung tao na hindi nga naniniwalang may Diyos. Minumura ang Diyos, minumura ang Santo Papa, at minumura ang mga obispo. Tama ba yung panawagan mo na yan, Ipi Salvador? Dapat tinanong mo muna si Digo kung naniniwala ba siyang may Diyos. Bobo! Boom! Minumura nga si Pope eh. Minumura nga Panginoon, sinasabihan ng stupid. Tapos si pagdadasal, kaya pagdadasal niya kay Lucifer. Isa lamang po ang sasabihin ko sa inyo. Ano sasabihin mo? Sigurado ako wala yung kwenta. Wala pong magnanakaw na Duterte. Ako po Ano nga, joke? Joke na yan. Kaya ko action star to. Bakit ngayon naging komedyante? Kung walang magnanakaw na Duterte, wala sanang mga hinahanap na pera. Yan ang tandaan mo. Dugo, paano gagawa ng batas to, tanga? Boom! Paano gagawa ng batas to, tanga eh? Bobo, walang utang. Philip Salvador, bumabati sa lahat ng Pilipino. Maligayang Pasko po. Maligaya Pasko namin kung wala ng mga Duterte sa gobyerno at sa politika kasi sila lang naman nagpapagulo ng mundo ng politika. Maayos na maayos ang pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos guguluhin ng mga Duterte na to. Palibasa, wala na kasing maisukbit. Palibasa, gawain nilang magsukbit ng pondo, kaya kanilang pinag-iinitan si PBBM. Akala nila, porke ginawa nila, gagawin din ni PBBM. Puro kakabugutan, Ipi Salvador, sinusuka kitang kababayan kita, kalalawigan kita, na taga Bulacan ka, bugok ka, wala kang kwenta. Hindi ka pa politiko na ang pagbati mo ng Kapaskuhan. Mensahe mo sa Kapaskuhan, pangkol politiko. Hindi ako naiingit dyan, ba't ako maingit dyan? Ba't ako maingit dyan, umas yan. Nako ingatan nyo pong iboto to sa 2025 May election. Kasi po, biruin nyo, hindi pa po presidente hindi pa po ito senador, at hindi na presidente si Digong, hindi presidente si Sara, himod tumbong sa mga Duterte. Hindi po ito dapat binoboto. Kasi wala po itong gagawin kung hindi iharang ang sarili kapag dadamputin na ng ICC si Digong. Boom! Kaya po, tandaan po ninyo huwag niyo po i-shade ang, numero niyan.
sa darating na 2025 election, nakahiya-hiya na po tayo na meron po tayong mga senador na artista na katulad ni Robin Padillang Pulpol. Isa lamang po ang sasabihin. Isa lamang po ang sasabihin. Wala kaming pakisasabihin mo. Pulpul ka. Meron na nga tayong Robin Padillang walang modo, walang etiquette. Wala si Ping Lacson yata yung nagsabi no na bumababa ang standard o parang bumababa yung yung pag-uugali ng mga senador kasi katulad ni Bato at nitong si Robin Padilla na mga pulpol. Wala pong kakwenta-kwenta itong mga taong to. Kaya po sana wag po ninyong iboto itong mga taong to. Lalo na yan si Robin Padilla pag re-election, wag niyo na iboto. Ito, naku, iwasan niyo yan. Walang kakwenta-kwenta yan. Kawawa po mga Pilipino. Lalo po tayong kawawa pag naging senador yan. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po. Bye bye po. Ingat po kayo lahat dyan. Happy New Year. Happy New Year.